Mayroon pong tatlong grupo ng mga tao na nabanggit sa Ebanghelyo ngayong araw. Ang unang grupo ng tao, ito yung mga tao na binigyan ng hari ng salaping ginto at tumubo ang ibinigay na salaping ginto sa kanila. Yung isa, 10 pirasong ginto ang itinubo, ang isa naman ay 5 pirasong ginto. Ang pangalawang grupo ay yung tao o yung alipin na itinago niya ang bigay na ginto, na salaping ginto ng kaniyang Panginoon. Ang pangatlong grupo ng tao ay yung mga tao na ayaw maging hari, ang tao na sinasabi sa talinghaga ni Jesus. Tatlong grupo ng mga tao, at kung ating titingnan, itong tatlong grupo na ito, naging bahagi tayo sa bawat grupo na ito. Ang kwento ng bawat grupo, naging kwento rin ng ating sariling buhay. Balikan natin, sa kwento ng ating pananampalatayang Kristiyano, yung mga pagkakataon na tulad ng mga tao na ayaw maging hari ang Panginoon, maraming pagkakataon sa ating buhay na umayaw tayo kay Jesus. Ito yung mga pagkakataon na hindi man siguro directly sinabi, ayaw kong maging Panginoon si Jesus, pero sa bawat paggawa ng kasalanan, inaayawan natin ang maayos na relasyon sa Diyos. O di kaya, ito yung mga pagkakataon sa ating buhay na nagtuturo tayo ng taliwas sa pinaniniwalaan sa ating pananampalatayang Kristiyano. Ito yung mga pagkakataon na ang ibang mga tao, inimpluwensyahan natin sila. Hindi upang maging mabuti, bagkus ay mas lalo pang maging masama. Nangyari na rin sa ating buhay na tayo ay binigyan ng Diyos ng mga biyaya at sinayang natin ang mga biyayang ito. Ipinagpalit natin tulad ng alipin sa takot. Ito yung mga pagkakataon na mayroon tayong biyaya mula sa Diyos, pero napalitan ito ng takot, napalitan ng hiya, o di kaya ay nasayang lang dahil sa ating pansariling paggamit lang. Hindi nagamit ng maayos, hindi na ibahagi sa iba. Nangyari na rin sa ating buhay bilang Kristiyano na yung mga pagkakataon na yung mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos namunga at dumami. Makikita natin ito sa mga anak at mga apo sa ating buhay, kung papaano natin sila tinuruan at pinalago sa kanilang pananampalataya. Now, kung maaalala natin ang ating mga karanasan tungkol sa tatlong grupo na ito, alin madalas ang nangyayari sa atin? Madalas ba sa ating buhay na ipinagpapalit natin ang Diyos sa ating personal na mga gawain? Madalas bang nangyayari sa ating buhay na inaayawan natin si Jesus? Hindi man directly, pero sa ating ginagawa, sa ating mga sinasabi sa ibang mga tao, sinisira natin ang ating maayos na relasyon sa Kanya. O madalas bang mangyari sa ating buhay na nakikita natin ang bunga ng ating pananampalataya, hindi sa ating sarili, kundi sa ibang mga tao. At masarap na balikan ano yung mga bungang ito na masasabi nating sa pagharap natin sa Diyos, sasabihin ni Jesus sa atin, mabuti at tapat na alipin. Sa anong paraan tayo naging mabuti at tapat kay Jesus?